Hey. So, last time we talk about frames. So, pinag-usapan natin yung pagkakaiba ng section, sa groups, sa shapes, no? So, tapos yung mga constraints, yung clip content, yung listed frames, at yung mga definition nun. So, ngayon, this part naman, this page, ay pag-usapan natin yung mga tools or yung mga icon na nandito sa taas, dito sa top left corner, tsaka yung sa center, tsaka yung sa right corner. So, bakit mahalaga yon? So, explain natin yan isa-isa kung anong mga yan. At let's get started. Okay. So, unahin natin dito sa may top left corner, no? So, itong move tool. Anyway, hindi na natin to discuss itong part na to kasi standard naman to sa lahat ng mga application or any software, di ba? So, no further ado, let's get started with this move tool. Okay. So, sa part na to, no? So, merong move tsaka scale. Ano ba kakaiba ng move tsaka scale? Para mas maintindihan natin, ayan. Yung move tool, so letter V, yung keyboard shortcut niya, na keyboard shortcut. So kapag nag-hover kayo tapos may blue na lumalabas, ibig sabihin pwede niyo siya i-click. So pinapakita sa inyo kung ano yung nako-hover niyang element, no? Kahit magkapatong yan, pero pag ayan, pag click niyo yan tapos drinag, so mamumove yung isang element. Yan yung purpose ng move tool. Pero yung move tool ay pwede rin pang resize. Pero yung kaibahan niya, hindi siya scaled, no? So, para siyang nagiging background lang na cover kung sa CSS. Ayan. So, pero may technique dyan. Pwede nyo hold yung shift. Diinan nyo lang. Tapos, saka nyo i-resize. So, scaled na siya. Tapos, proportion. Pero, ito yung purpose ng isang scale dito. Yan. Pag click natin yan, scale. Yung letter K or K sa keyboard. So, ang purpose niyan, no, pwede mo rin siya pang move. Pero, pag ni-resize mo siya, ayan, proportion, scale. Yung isang image, kahit dito sa mga line na to niya, i-resize mo siya. Yan yung kaibahan, no? Move tool tsaka scale. So letter V and letter K. Okay, next ay frame. Okay, so napag-usapan natin to last lesson natin, yung frame tsaka section. So balikan nyo na lang yon. So dito sa previous na video natin. Ngayon pag-usapan natin yung frame, section, slice. So, frame, letter F. So, pwede nyo click. Tapos, yung standard niyan ay 100 by 100 na. So, pero pwede rin frame. Tapos, ayan. So, pwede nyo lagyan ng color. Ayan. So, balikan nyo na lang yung video natin tungkol sa frame. Pero, ang i-explain ko sa inyo dito ay yung slice. Ano ba yung slice? Sabihin natin meron tayo ditong frame, no? Frame tapos may ayan. Pero yung part na to kasama tong my color, yun yung i-export natin. Yan yung purpose ng slice tool, no? So guguhit tayo ng part na yan. Tapos pag sinelect natin yan, yung slice tool na yan, no? Tapos export. So, makita nyo dito sa preview kung ano yung nasa box ng itong napapasukan ng in-slice natin. Siya yung ma-export yung portion. Regardless, nasa baba siya o nasa taas yung layer niya. Halimbawa to, yung frame na to. So, sama natin para makita natin dito sa preview. Tignan nyo yung preview dito. Pero to, na frame, ilagay ko sa taas. Tapos, click ulit yung slice. So, andun pa rin siya.
basta nakikita siya sa loob ng box ay pwede siya ma-export. So yun yung purpose ng slice tool. Okay, next is itong shape, itong group ng mga shapes dito, may line, arrow. So kahit di na natin explain yan, so madali siya iintindihin, ano. So yung kaibahan na lang pakita natin. So yung rectangle, pag pinindot nyo yung R tapos nag-click kayo, so may predefined na sukat. Ganon din sa circle, yung O, ganon din. Pero pagdating sa line, letter L, so kahit anong click nyo, hindi siya magpo-produce ng line. So ang gagawin nyo, click tapos drag, then bitaw, yan, release the okay, so delete natin yan. Sa arrow, so ganun din sa arrow. So pakita ko sa inyo paano si-select dito, ayan, tapos click nyo, so mayroon siya na pwede rin shift L, click, then drag, yan, yan yung arrow. Okay, so ito yung polygon, diba may polygon tayo, so wala siyang shortcut. So click natin dito, so mayroon siyang ilang 1, 2, 3. So dito pwede natin palitan yan. Gawa tayo ng octagon, ayan, ayan, pwede na. Okay, so ganun din sa star. Click natin yung star, tapos gawin natin 10 yung ano niya, ayan. So magagamit nyo to sa mga elements or pagdi-design. Okay, ano naman tong place, image tsaka video. So command shift K, so mayroong lalabas na sa ano nyo, parang finder nyo. Hanap kayo doon. Nabawa ko, pinili ko yung PNG image ko na circle. So makita nyo, hindi ko pa kiniklik, no? Hino-hover ko pa. Parang nadadala ko siya. So kung saan ko gusto ilatag o ilagay. So click ko yan, tapos papasok siya dito. Okay? So yan yun. Kahit video, no? Okay, next is pen tools. So ano yung pen tools? At medyo mayroon siyang toggle, no? Pag click natin yung pen tool, so subukan natin. So pen tool or letter P. So pag click natin, ayan, tapos gumawa kayo ng mga vector points or nodes, no? Vector paths, pwede rin tawagin vector path. So lalabas to, itong parang settings niya, parang edit mode ng mga vector. So mayroon din siyang move tool, pero ang purpose niyan ay to add more points or nodes or path, ayan, or mag-move ng existing points. Tapos dito naman may curve. Ang bawa to straight to, i-curve mo yan na, i-curve. Ayan yung purpose ng curve. Tapos to naman, yan yung color. Lalagyan natin siya ng color. Ganyan. So that's it. Tapos pwede nyo na i-done pag tapos na kayo. At maging vector file na siya, shapes. Okay. Yan yung pen tool. Tsaka pencil naman, kung may pencil kayo, so parang free ano siya. Kung mayroon kayong pen tool, pwede nyo gamitin siya na pang annotate. Okay, select natin yan. Tapos medyo makalat lang pag gumagamit ng pen tool, no? Kasi bawat ano, yan, no, nag-create siya ng maraming vector. Okay. So V for move tool, tapos pang select din yung move tool. Okay, next is next natin ay text tools. So explain pa ba natin to? Okay. Text, to create text. Tapos andito yung mga properties niya sa right side. So very simple. Huwag na natin explain yan.
So, ngayon, next natin ay itong icon na to na meron siyang components, plugins, widgets na tab. Okay, ano ba yung components? Ayan. So, components, dito nyo makikita yung mga connected na design system nyo. For now, gumamit ako ng Vuzix design system. So, lahat ng design system na connected dyan. Halimbawa to, kunin ko tong buttons. So, ayan, malalagay ko siya dyan. So, pwede rin ako mag-search, no? Like, banner. So, magsa-search ako ng banner. So, makikita ko na rin dito. Tapos, dadrag ko siya. So, yung components, explain din natin yan kung ano ba yung components, tapos anong purpose nun. For now, pinapakita ko lang sa inyo yung purpose niyan. Yung components, purpose nito, yung tab na to na components. So, mapupunta dito lahat ng mga design system nyo. Tapos, pwede nyo i-search. So, mabilisan. Although, pwede rin siya dito sa assets. Pero, minsan, baka gusto nyo nakikita nyo yung layer nyo. So, dito kayo sa components. Again, may recent siya. Tapos, may toggle din para sa ganito. Cards or list. Next is yung tab na plugins. Okay. So, yung plugins ay yung Figma kasi marami siyang third-party app like yung Unsplash, no? So, Unsplash, ito yung collection ng mga stock photos na free tsaka paid din. Tapos, halimbawa, kailangan nyo ng picture ng food. So, i-drag nyo lang yan. No? Ganyan. Tapos, may picture na kayo ng food. So, yan yung mga third party app, plugins, na useful for designing. So, ginagamit siya pag design. Ngayon, ano namang kaibahan nitong isang tab na widgets? So, yung widgets ay usually widgets mas yung purpose nito para sa designer, hindi para sa design. For example, notes. Hanap ka ng widgets na notes. Ayan. So, may mga widgets na notes. So, kapag gusto mo ayan. Kasi yung Figma, minsan, hindi lang isa o dalawa yung nagdi-design. So, minsan isang team. So, minsan kailangan nyo ng notes. So, sabihin nyo, hey, tapos ko na to, ganon. Or, yung, halimbawa, gumagamit kayo ng project management app like Jira. So, mayroon siyang mga widgets na connected dun sa application na yan. So, ang purpose ng widgets ay more on para sa'yo na designer or sa team to manage the design. Pero yung plugins is more on designing. So, helpful siya kung kailangan nyo ng icon, kailangan ng images, backup. So, ang plugins, yun yung purpose nun. Okay? Next is hand tool. So, hand tool, letter H. Then, pwede mo na galaw-galawin yung infinite canvas mo, maghanap ng mga screens. Pero kapag nasa move tool kayo, so press nyo lang space bar. So magtatagel siya sa hand tool, then saka kayo galaw-galaw sa infinite canvas nyo. Okay, that's it, the hand tool. Hindi naman complicated. And comment. So Figma, so may comment din siya. No, test. Okay. So, ang comment, pag tinignan nyo, ayan, test tuloy. Pwede nyo i-edit, test. Pwede kayong mag-reply, hi. At dito, nakikita yung username nyo, tsaka user profile. So, pwede nyo i-resolve pag okay na yung nire-request yung edit. At, ayan. Okay. Yan yung comment. At pag magko-comment pala kayo, no, make sure na okay. Gawa tayo ng rectangle. Sabihin natin rectangle. Gawa muna tayo rectangle, no? Tapos mag-comment tayo sa
loob. Okay. Tapos, try natin i-drag yung rectangle. So, anong nangyari? So, hindi sumabay yung comment mo para sa rectangle. So, minsan, bakit ganon? Kasi, pag ginalaw nyo to, sumasama siya sa comment na frame. Susubukan natin sa labas. Pula tayo dito. Okay. Tapos, comment tayo. Nakikita nyo to, nagbo-blue. Ibig sabihin, kung saan kayo gusto nyo mag-comment. Kung dito ako mag-comment, no? Hey. Yan. Tapos, move ko to. Yan. Sumasabay. Yan. Okay. So, delete na natin yan. So, nag-gets nyo na. So, kailangan, kung gusto nyo yung comment, sumusunod sa element, kailangan doon siya mismo nakalagay. Okay? So, next. Okay. So, that's all. That's the topic for today para dito sa top left corner ng mga icon. So, sa susunod, discuss natin tong top center. Ano ba tong mga center na to? Nagpapalit-palit kasi yan. Depende sa element na ginagamit nyo. So, okay. So, don't forget to support this channel at libre lang to, no, para sa inyo lahat.